Hello mga bata! Ako nga pala si Ate Glady. Ang pangalan ko ay Ate Glady. Ano nga ba ulit ang pangalan ko? Magaling! Ngayon, si ate ay may inihandang kwento. Handa na ba kayong makinig? Ipapahiram niyo ba kay ate yung tenga at saka mata niyo? Magaling! Kayo ba ay mahilig sa hayop? Magaling! Kayo rin ba ay matulungin sa inyong kapwa? Opo. Ang pamagat ng kwentong inihanda ni ate ngayon ay ang Tagabantay ng Kagubatan na isinulat ni Kenji Barrios, Glady Rose Langan at Adrian Eve Bustos. Okay, tayo na ay magsisimula sa noong unang panahon sa isang tahimik at payapang kagubatan ay may nakatirang mabait at matulunging leon. Kahit sino, basta't nangangailangan kanyang tinutulungan. Isang araw, naisipan ni Leon na maglakad-lakad at mamasyal sa kagubatan. Si Leon dito ay ang tagabantay ng ating kagubatan. Sa kalagitnaan ng kanyang paglalakad, isang humihingal na kuneho ang lumapit sa kanya at ito'y humihingi ng tulong! Ginoong Leon! Tulungan niyo po ako! Ang aking kapatid po ay nahulog sa butas! Ito ay hingal na sinabi ni Kuneho. Saan? Tara, tulungan natin! Sagot naman ni Leon. Pinuntahan nga nila ang butas kung saan naroon ang kapatid ni Kuneho at agad naman itong tinulungan ni Leon na makaahon sa butas. Okay mga bata, sino nga ulit ang nahulog sa butas? Magaling, kapatid ni Kuneho. Maraming salamat po, Ginoong Leon. Walang anuman. Oh, sige na. Umuwi na kayo. Maggagabi na. At baka hinahanap kayo sa inyo. Sagot naman ni Ginoong Leon. Leon! Tulungan mo kami! Nanggugulo naman si Lobo sa mga kaibigan natin. Ito ay sambit naman ni Ginoong Matsing. Anong nangyari? Tanong naman ni Leon. Kinaumagahan, habang himbing na himbing sa tulog si Leon. Sa kanyang kuweba, napukaw siya ng sigawan sa labas. Pinuntahan ni Leon ang kanyang mga kaibigan at nadatnan niya roon si Lobo na tinatakot at ginugulo ang kanyang mga kaibigan. Sa galit ni Leon, umunguli siya ng napakalakas. Nagulat at natakot naman si Lobo, kaya umalis na rin ito. Makalipas ang ilang araw, bumalik na naman ang Lobo. Ngunit, hindi manggugulo, kundi para humingi ng makakain. Gutom na ang Lobo. Ngunit, ni isa sa mga bahay na kinatok niya ay walang naawa dahil inaalala pa rin nila ang kasamaan nito. Nahiya naman si Lobo na humingi ng tulong. Wala na siyang pagpipilian dahil gutom na gutom ito. Leon, maaari ho bang makahingi ng makakain? Ito ay tanong ni Lobo. Halika, tumuloy ka, sagot naman ni Leon. Pinatuloy ni Leon si Lobo sa kanyang kuweba at hinandaan ng iba't ibang masasarap na pagkain. Nang siya ay paalis na, nakonsensya naman si Lobo sa kanyang mga masamang ginawa at humingi ng tawad dito.
Patawad sa lahat ng mga nagawa ko sa iyo at sa mga kaibigan mo. Ito ay sambit ni Lobo. Okay lang, basta wag mo nang uulitin. At masama iyon. Halika, sasamahan kita sa kanila. Ito naman ay sambit ni Ginoong Leon. Sinabi ni Kuneho ang lahat ng nakita niya at kung paano pinatuloy ni Leon si Lobo at ipinaghanda ng makakain. Sinabi rin niya na pinatawad ito ni Leon at nagsisisi na ito sa kanyang mga nagawa. Nakarating na si Leon at si Lobo sa kinaroroonan ng kanilang mga kaibigan at humingi ng tawad si Lobo sa kanila. Patawarin niyo ako sa aking mga nagawang kasalanan. Pangako, hindi na yun mauulit. Ito ay sambit ni Lobo. Nangako si Lobo na hindi na siya uulitin ang kanyang mga nagawang kasalanan. Nakita naman mga kapwa nito na totoong nagsisisi siya, kaya pinatawad nila ito at kinaibigan. Simula noon, naging payapa na ulit ang kagubatan. At ang wakas, kayo ba mga bata ay may natutunan sa ating kwento ngayong araw? Magaling! Sige mga bata, sa susunod, paalam!